Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang, Si Doming at ang Adik. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat? Ay, parang kailan lang, Gusting. Akala ko noon, retired ka na talaga sa pagkapunong barangay. Pero hindi, bumalik din sa'yo. Paano naman kasi, Sufeng? Hindi naman mapakali yung manugang mo. Nanalo nga sa pagkapunong barangay dito sa Hingalo. Pero nag-resign din dahil may inaasikaso sa Maynila. Naisip ko tuloy na plinano niya lahat ito. Plinano? Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya pumayag lang na kakandidato noon sa pagkapunong barangay dito sa Hingalo. At kung sakaling manalo, ibalik din sa akin kung mananalo akong #1 na kagawad. At gustong-gusto mo naman. Ay, siyempre, mahal ko ang barangay Hingalo. At dahil kaya ko pa naman, ay bakit ako tatanggi? Ay, kaya ito na naman. Nakita mo naman, simula nung nakaupo na, palagi ang bakasyon niya at bilang #1 kagawad, ako naman lagi ang OIC. Pero wala ka ng pahinga. Walang problema yan. Kayang-kaya ko pa naman. Ako pa. Ay, huwag kang magyabang na ganyan. Matanda ka na, Guste. Hindi ka nakagaya ng dati. Dapat isa sa mga kapwa mo kagawad noon na mas bata sa'yo ang na-appoint na pumalit kay Doming. Ay wala Ako nga ang talagang nakaabang dyan. Alangan naman kung sino-sino na lang dyan ang ma-appoint. Ay, sa bagay. Tama ka. Ganyan talaga, Sufing. At ngayon, magretiro na daw si Kirimit na barangay Chief Tanod. Kaya, si Doming ang papalit. Ano? Oo. Kaya ang mangyari, parang noon din. Babalik kami sa dati naming posisyon. Ah,
si Butog? Ano? Sumusobra na ang taong yun. Problema ng barangay. Sinabi mo na. Wala na yatang pinapakinggan. Lagi naman kasing naglalasing. Oo nga pala, aalis ako. Saan ka pupunta? Saan pa? Idi sa barangay hall. Tumawag kanina si tatay. Ganun ba? Sige. Kahit hindi ka na opisyal, pupunta ka pa rin doon. Kawawa naman si tatay kung absent na naman ang officer of the day na dapat nandun. Yan nga rin ang isa pang problema sa barangay. O siya, alis na ako. Baka tawagan ako ulit ni tatay. Delikado na. Ay, takot si Doming kay tatay. Nagmamadali na naman. Huwag kayong mag-alala, Isko. Susan, puntahin ko yung butog na yan dito. Nakikiusap talaga ako, Chairman. Matyaga kung matyaga ako. Pero huwag na niyang hintayin pa ako na magalit. Baka kung ano pang bagawa ko at baka ako pang makulong. Huwag namang ganyan, kuya. Dapat magpakumbaba ka. Sige. Magpadala ako ng sulat para papuntahin dito. Kausapin ko muna. Pero tawagin ko kayo pag mag-uusap-usap ulit tayo dito sa barangay, ha? Sige, Chairman. Okay sana kung hindi siya naninira ng mga gamit. Ay, ganito. Manmanan nyo nga. Baka kung gumagamit naman ng droga. Hindi ko lang alam, Chairman. Pero may kakaiba akong napapansin sa kanya. Hindi ko nga alam kung ano ba ang sinyalis ng nakadroga, Chairman. Pero may mga panahon na parang lasing siya, pero hindi naman amoy alak. Ay, oo, Chairman. Yan din ang napansin ko sa kanya. Hindi isang beses lang. Sige. Meron na sa kanyang isa sa mga sinyales. Hayaan niyo. Para sa ganon, ang mga tanod na lang ang bahala sa kanya. Ay, delikado pag ganyan. Nagpapasalamat po kami, Chairman. Walang anuman. Pero kung mapatunayan na nagdurdroga, kailangan na nating ipakulong o iparehab si Butog. Kailangan niyong mag-meeting. Kasama mo ang lahat ng mga tanod at kailangang may magmanman kay Butog. Dahil ikaw naman ang chief tanod, Doming. Sige, chairman. Tawagin ko na lang sila. At padala mo na rin ang sulat sa kanya. Padala mo kay Tanod Ugok. Opo, chairman. Huwag niya akong subukan ang loko. Ha! Ipapakulong ko siya. Ayan. Naisulat ko na ang pamagat ng istorya ko. Pero wala pa akong naiisip na ideya. Ay, nagbiyahe na si Itay. Inutusan ko naman si Tanod Ugok. Bakit? Ano na naman itong nararamdaman ko? Inaantok na naman ako. Pero mas maganda yata kung iidlip muna ako. Wala namang masyadong tao na pupunta dito sa opisina. Kasi Sabado naman ngayon.
Ano na naman tong sulat-sulat? Wala din namang kwenta yan. Sige na, lagdaan mo na lang. Ay, sige, akin na yung ballpen para lagdaan ko na. Oh, ayusin mo ah. Dami niyong alam. Tapos na. Kailangang magpakita ka. Kasi kung hindi, lagot ka kay Chairman Gusting. Hindi ako pupunta. Ano? Ang yabang mo naman. Gagawin ko ang sinabi ko. Ano naman ang gagawin ko doon? Ang yabang mo naman. Talaga palang wala kang respeto. Makakarating kay Chairman Gusting yung mga sinasabi mo. Kahit na. Sige, magsalita ka lang. Bahala ka kung makatikim ka kay Chairman. Ay! Aray ko. Ba't mo na lang ako sinampal? Tanungin mo pa? Aray ko. Walang hiya ka. Gusto mo para suntukin na lang kita? Ha? Para madisiplinahan ang pananalita mo? Huwag na po, Chairman. Sumusobra ka na. Anong pinagsasabi mo kay Doming nung pinalagdahan niya yung sulat na ibigay sa'yo? Totoo ba yung mga yan? Ano? Naku, Chairman. Biro ko lang ho yun. Pero man o hindi, hindi yan tama na sinasabi mo. Ano po kasi yan, Chairman? Kung may respeto ka sa ibang tao, huwag mong bigyan ng palayaw na kahit nakatalikod. Ha? Opo, Chairman. Sige, sumunod ka sa barangay hall. Mahalaga ang sasabihin ko sa'yo tungkol sa reklamo ni na Isko at Susan. Palagi ka daw ng gugulo. Totoo ba yan? Ano? Ano ba ang ipinagmamalaki mo, ha? Gusto mo para ipakulong kita? Huwag po, Chairman. Mahirap pong makulong. Heh! Alam mo din pala. Dumeng, tawagin mo sila Isko at Susan. Kailangang matapos na itong problema nila. Opo, Chairman. Kailangang gumawa tayo ng sulat. At kailangang lagdaan ng mga ito. Sige, Chairman. Saglit lang. At tatawagin ko sina Isko at Susan. Saglit nga lang, Butog. Nagdodroga ka ba? Hindi po, Chairman. Eh, Saan po naman ako kuha ng droga? mag-ingat ka, Butog. Kasi kung mapatunayan na nagdodroga ka, pakuha kita sa mga pulis. Kanho? Huwag mo akong subukan hanggat ako ang barangay chairman dito sa barangay Nagbugsutan. Ayaw kong hayaan na lang ang mga ganyang kalokohan. Naintindihan mo, Butog? Oh, ano na, Gusteng? Maayos na bang problema nila Susan at Isko tungkol kay Butog? Tumino naman ang luko. May pinirmahan siya, pero kung uulitin niya ulit na manggugulo, ipapahuli ko na agad sa pulis. Ay, hindi ba ampun lang yan? Yan naman ang alam ko. Hindi naman nahiya. Hinala nga namin, gumagamit siya ng droga. Ay, tingnan nyo yan. Malaking pagkasira sa inyong pagka-opisyal yan kung mapatunayan na adik talaga siya. Kaya nga, minamanmanan na nila Dumeng. Oo nga, pero baka kung anong magawa niya. Ang mahirap dyan, pinipilit niya daw sina Susan at Isko na bigyan ng mana. Ano? Ay, talagang napakawalang hiya. Siya pang hihingi ng pamana, ampon lang naman. Sa bagay, kung legal na ampun yan, may karapatan siya na makihati sa maanan nila Susan at Isko. Meron kung meron. Pero ang mahirap ay hindi rin naman daw legal na ampun.
Yan naman pala eh. Talagang napakawalang hiyan niya kung ganoon. Talagang problema yun na tao. Pero sana nakaramdam na siya sa binigay ko na warning. Maalarma na sana para wala ng problema. Malaking problema nila Mang Isko yung butog na yon. Problema hanggang dito sa barangay. Hindi pa yata naalarma sa warning sa kanya. Hindi pa nagpasalamat kasi may nangampon sa kanya. Paano kung wala? Ano na ang buhay niya ngayon? Kung hindi pa siya magbabago at mapatunayan na nagdodroga, ako mismo ang magpapakulong sa kanya. Masasabi na lang na walang utang na loob yung tao na yon. Talaga yatang may ganun na tao. Talagang may masasabi talagang hudas. Ikaw na nga ang nagbihis sa kanya, pero tutuklawin ka din niya. Oo, Chairman. Meron talagang ganyan. Di pa nagpasalamat dahil may umampon sa kanya. Wala naman siyang alam na gawin, kundi tumambay at uminom ng alak. Sumusobra na. Ang sarap sampalin. Tandang gusting, sabi pa niya sa akin. Kaya nga po Ang ganda ng pagkakasabi niya nung pinapirman ko yung sulat na yon. Kailangang mabigyan yun ng leksyon. Kasi kung papabayaan lang natin, mas lalo pang mag-aabuso. Maganda na sana kung magpapakabait na siya. Para hindi dagdag problema dito sa barangay. Hanggat ako ang chairman, hindi pwede ang mga kalukuhan. Kahit walang kapit-kapit bahay, kung manggugulo lang. Ate Susan, Oh, saan ka galing? Kanina ka pa hinihintay ni Kuya mo Isko. bakit? Anong sasabihin niya? Pahingi na nga lang ng pera. Ano? Ang galing mo naman. May ipinatago ka ba sa akin na pera? Magtrabaho ka naman para may pera ka. Magtrabaho? Oo naman. May magbibigay ba sa'yo ng pera kung hindi ka magtatrabaho? Meron naman. Ano? Sino naman? Ikaw? Hoy, butog. Hindi ako bobo para bigyan kita ng pera na walang dahilan. Magbigay ka na nga lang. Kung hindi ka magbibigay, manggugulo na naman ako rito. Sirain ko lahat ang mga gamit dito sa bahay. Ha? Bakit? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa harap ni Chairman Guste? Oh, ano namang pangako yun? Wala din namang silbi. Butog, magbago ka na. Ba't ganyan ka? Bigyan mo na nga lang ako ng pera. Kung hindi, ibigay nyo na lang yung mana ko para ako nang bahala. Ano? Para wala na kayong problema. Kunin ko na ang mana ko para umalis na ako dito sa nagbugsutan. Ganun pala. O sige, si Kuya mo Isko ang kausapin mo. Sige. Pero, bigyan mo muna ako ng pera. Kasi kulang yung ininom ko Wala nga akong maibibigay sa'yo na pera. Ba't ba ang kulit mo? Hindi nga ako naniniwala na wala kang pera. Alam kong may pera ka. Ano? Sige. Kung ayaw mo akong bigyan, ikaw ang bahala. Ay, grabe naman ang ugali ng taong to. Kasi wala ka nang maibigay sa akin. Magbuhat na lang ako ng ibebenta ko. Itong flat TV na lang ang ibenta ko. Ano? Ay, huwag mong pakialaman ang mga inipon ko! Huwag kang magkakapigil sa akin. Ay, butog! Ibalik mo yung flat TV! Butog!
Ops. Huwag niyo akong harangan. Ha? Ibalik mo yung kinuha mong TV sa bahay ninyo. Kung hindi, makakatikim ka sa akin. Sino naman kayong pipigil sa gagawin ko, ha? Wala kayong pakialam. Ganun pala, ha? Tanod Pagong, alam nyo na ang gagawin nyo. Hindi niyo ako mapipigilan. Masyado na kayong nakikialam. Ano na naman kalukuhan yan, Butog? Ha? Ay, eto na naman po si Tandang Gusting. Ilapag mo yung hawak mo. Hoy! Napakasama mo talaga, Butog ka. Ba't mo inilabas yung TV, ha? Sa'yo ba yan? Ha? Ibebenta ko lang para may pera ako. Ha? Duming! Kunin nyo yung TV. Hindi pwede ang gusto niyang gawin. Ilapag mo yan. Ilapag mo. Ba't niyo ako pinagtutulungan, ha? Anong kasalanan ko sa inyo, ha? Marami kayong kontrabida sa buhay ko. Napakasama mo talaga, Butog. Hindi ako masama. Ano? Aray ko! Nako. Tama na yan, Isko. Loko ka? Sumunod ka naman sa barangay hall. Ikaw, Butog! Dali! The end. Ha? Butog? Andyan ka? Akala ko hindi ka na magigising, Doming. Ano? Uy, bakit mo naman dinaganan yung laptop ko? Ano? Sinubukan ko lang. Ang liit pala. Oh, ibalik ko na sa harap mo. Tulog mantika ka naman pala, Doming. Sige, pumunta lang ako dito. Diyan ka na, ha? Ano ba naman yun? Muntikan nang masira yung laptop ko. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!